Welcome back, Agent De Vera. Isa-isang binati ng mga kasamahan si Agent Timothy De Vera pagkatapos nito mapagtagumpayan ng misyon na inatas ng kanyang boss. Tim, taray, mukhang sa susunod mo na misyon, lieutenant ka na namin dito. Sinalubong ang binata ng kanyang matalik na kaibigan na si Rico, isa ring government secret agent. Malabo pa yan, pero simula na makapasok ako dito, pinangarap ko na yun makuha. O mamaya sa dating tagpuan tayo, celebrate natin ang mission accomplished mo. Tumangulang ang binata at bumalik sa kanyang opisina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinagot ang kanina pa tumatawag sa kanya. Ma, nasa trabaho ako. Sagot ni Tim sa tawag. Mas importante pa ba yung trabaho mo na walang ibang ginawa kundi ipahamak ka? Bitiwan mo na ang pagiging isang secret agent mo. Sinakripisyo mo ang pagiging culinary student po para dyan? Ma, kung tumawag kayo para insultuhin at sermonan ako dahil sa pinili kong trabaho, choice nyo na yun. Marami pa akong gagawin. At kung yan lang sasabihin mo, ibababa ko na tong tawag. Marahas na napahinga si Tim habang hinihilot ng kanyang noo. Kulang ang tulog niya dahil sa huling misyon tapos dadagdag pa ang kanyang ina. Tumayo siya at lumabas ng opisina upang tawagin ang kaibigan na si Rico upang samahan siyang uminom. Oh, ano na naman ang problema mo? Parang pinagbagsakan ka na langit at lupa. Walaan ko. Si tita na naman at sinermonan ka na naman tungkol dyan sa pagiging agent mo imbes na mag-chef ka. Sabi ni Rico sa kaibigan sabay lagok ng alak. Bakit ka nag-agent? Mas bagay sa'yo maging manghuhula. Natawa si Rico sa biro ng binata. Alam mo kung anong kulang sa'yo? Asawa. Ilang taong ka na pero heto pa rin, promotion pa rin ang habol mo. Ako nga na ilang taon na sa serbisyo. Hindi na umaasa na mapopromote, ikaw pa kaya. Tandaan mo boy, minsan lang tayo magmahal at mabuhay. Huwag puro trabaho, magtira ka para sa sarili mo. Napailing at natawa naman ng bahagya si Tim sa sinabi nito. Alam mo, ayoko magpatalis sa kahit na sinong babae. Dahil kapag nagsawa sila, nangiiwan din. Pshh! Tignan mo kami ng asawa ko. Happy life! Kaya ikaw, wag mong itulad ang ibang babae sa mama mo. Mahahanap mo rin ang babaeng para sa'yo. Yung tanggap ka bilang tao. Yung tanggap ang flaws mo. Meron pa ba nun? Halos lahat ngayon kundi sex ang habol ay pera. Kung may babae pa na tulad ng asawa mo, siguro iilan na lang. Ay nako, ganun ba katigas yung puso mo para sa iba? Subukan mo kayang buksan. Suhestyon pa ni Rico. Umiling-iling si Tim. Kapag ginawa ko yon, baka hindi na ako makabangon ulit. Malalim na lamang na napahinga ang kaibigan nito. Imbes na bigyan ng atensyon ni Tim ang pinagsasabi ng kanyang kaibigan, mas minabuti na lang niyang uminom ng alak. Nakakailang bote na sila at may tama na ito. Siniko niya ito upang ayain ang umuwi. Ngunit tumawa lang ng bahagya. Rico, hoy! Nag-angat ito ng tingin sa kanya saka tumayo. Sumunod naman siya dito. Pasuray-suray na naglalakad ang kanyang kaibigan, kaya naman inaalalayan niya ito makalakad hanggang sa makasakay sila ng sasakyan. Kinabukasan pagdating nila sa opisina, ay nagbubulungan ng kasamahan nila pagdating ng isang agent. Kaya dali-dali silang nakiusyoso sa nangyari. Kararating nga lang kanina at mukhang masungit at ma-pride. Bulungan ng naabutan nilang dalawa. Lumapit si Tim at Rico sa nag-uusap nilang mga kasamahan. Hoy, anong pinag-uusapan niyo sa gitna ng trabaho? May dumating kasi dito agent kanina. Babae. Nasa opisina ni boss at kinakausap siya. Bakit daw nandito? At saang team naman siya galing? Nagtatakang tanong ni Rico. Napatingin naman si Tim sa opisina ng kanilang boss. May kausap kayo at mukhang confidential. Mula raw sa SWAT team, pero parang hindi naman dahil iba ang suot nitong uniforme. Nagpapasok kayo sa opisina ni boss na hindi nyo alam kung saang team na bibilang? Paano kung hindi yan kakampi? Biglang pagsabat ni Tim. Si boss din ang nagpapasok, Tim. Nagulat nga kami eh. Mukhang importante yung pinag-uusapan at ayaw na may makarinig. Pinag-break muna ni boss lahat ng agent sa cafeteria. Dahil talaga mukhang ayaw nilang marinig yung pinag-uusapan nila ng bisita niya. Weird. Ba't naman biglang ganyan?
Hindi kaya bagong assignment na naman sa district natin? Baka bagong misyon. Sabat naman ni Rico. Umupo na lamang ang magkaibigan sa kani-kanilang opisina at hinintay ang paglabas ng kanilang boss. Mga 1 oras din silang naghintay hanggang sa lumabas ito at kasama ang bisita nila. It's nice doing business with you, Mr. Salvador. Our pleasure. I'll give you my best agents sa misyon na to. We'll be back tomorrow. Ibibigay ko na rin na listahan ng mga agents na under sa amin na sasama sa inyo. Tumango ang boss nila at nakipag-handshake sa bisita. Pagkaalis ng kanilang bisita ay kaagad naman silang kinausap ng boss nila. Alam ko nagtataka kayo kung bakit at sino ang nakausap ko kanina, pero bago ko sagutin yon, gusto ko lang sabihin sa inyo, starting from now, lahat ng mapag-uusapan dito sa opisina ay mananatiling sa atin lang. Walang pwedeng may makaalam kahit mga otoridad pa. Naiintindihan nyo? Nagtataka ang mga naroon pero tumango lamang sila bilang pagsang-ayon. Nga pala, nakausap ko kanina yung head ng STFA. Bukas nandito ulit sila. May gustong sabihin ng head chief sa pagsasama natin sa bagong misyon. Wala nang ibinigay na impormasyon ng boss nila at pumasok na lamang sa opisina nito. Naiwan ng mga agents sa takang-taka at tila hindi mag-sink in sa utak nila ang sinabi ng kanilang boss. Bagong misyon? Alyansa? Tanong ni Rico na makalapit kay Tim. Hindi ko din naintindihan kaya wag mo akong tanungin. Agahan na lang natin bukas para maabutan pa natin ang mga sasabihin nila tungkol sa misyon. Napailing na lang ang kaibigan ni Tim at nakasunod na lamang na nagtungo sa kanilang opisina. Nagtataka man ang binata sa nangyayari at mangyayari bukas ay iniisip na lamang nitong maaaring ito na din ang maging daan na ma-promote siya. Agent Arqueza, pinapatawag ka ni Head Chief. Mabilis na tumayo si Liana at nagtungo sa opisina ng kanilang head. Alam na nitong pagagalitan lamang siya dahil sa palpak na misyon niya. Siguro iniisip mo na magagalit ako sa nangyari. Sad naman ito. Hindi po ba? Bahagya naman itong natawa. I know you're still learning. Trainee ka pa lang dito sa loob ng battlefield. Normal na pumalpak sa unang subok. Just keep going. Well, anyway, ayoko na magpaligoy-ligoy pa. Sumama ka sa amin bukas para puntahan ng government task force agents na gobyerno. Nakausap ko na ang head nila at pumayag ito sa misyon na gagawin. Gusto ko na isama ka ulit sa misyon na to. Prove me na handa ka nang alisin sa pagiging trainee mo. Talaga po? I will do my best and this time hindi na po ako mabibigo. Masayang sagot ni Liana. That's good. Yan ang gusto ko marinig sa mga trainee agents ko. Alam kong soft-hearted ka. Pero alam kong kayang-kaya mo. Tumangutango si Liana at may malapad ng ngiti na lumabas sa opisina ng kanilang boss. Walang masyadong kaibigan ng dalaga. Dahil sa lahat ng bagay ay palpak siya. Gustuhin man niyang magkaroon ng kaibigan na hindi niya magawa. There goes the loser. Nga pala, balita ko isasama ka ulit na head chief sa susunod na misyon. Dapat nga hindi na eh. Dahil palpak ang bawat misyon mo. Biglang singit ng isang maganda at matangkad na babae. Hindi na lamang pinansin ng dalaga ang babae at bumalik na lang sa opisina niya. Ilang taon na siyang under training ng STFA pero hindi pa rin siya nakakapasa bilang isang official agent. Kaya gusto niyang gawin ang best niya dahil maaaring ito na ang huling misyon niya at maalis na talaga siya sa pagiging trainee. Last chance ko na to para patunayan na deserve kong matawag na Agent Arquez. At hindi na puro backup agent. Sawang-sawa na ako doon. Kinuha niya ang kanyang baril at tinitigan ito. Kinasan niya ito at itinutok sa pinto. Sa susunod, hindi na backup agent ang tawag sa akin kundi alpha leader na. Gagawin ko ang lahat sa misyon na to upang magtagumpay ako. Nakakahiya sa buong angkan ko na isang detective, navy, police at military kundi ako pumasa sa trabahong to. Tumayo siya at nagtungo sa cafeteria nila upang kumain muna. Hindi naman siya usually dito kumakain dahil minsan nagbabaon din siya. Habang kumakain ang kanyang snack, ay narinig niyang pinag-uusapan ng kanyang mga trabaho ang GTFA na isa sa pinakamagagaling sa mga misyon. Yan ang chika. Sabi pa nga ng kaibigan ko reporter, nakatabi niya si Agent Rivera. Kaso hindi raw ito nagpapa-interview sa kahit sino. Pero ang gwapo daw at mabango. Amoy Johnson's baby powder.
Kinikilig na kwento ng nasa likuran niya. Hindi din tuloy maiwasan ng dalaga na mapangiti. Isa siya sa mga babaeng humahangas sa galing at kagwapuhan ng isang agent ng GTFA na si Agent Timothy De Vera. Diba? Nagtagumpay siya sa last mission niya. Baka makasama natin siya sa susunod na mission natin. Oh my God, hakakilig! Gusto din sanang ma-inlove ni Liana. Ngunit wala siyang confidence para dito. Lagi siyang iniiwan ng mga lalaki na naliligaw sa kanya. Hindi siya mahilig mag-ayos. Hindi kasing ganda ng iba. Kaya puro admiring from afar dahil sa insecurities niya. Sana, isama tayo na head chief, no? Handa ako maging tagalaban ni De Vera ng damit niya. Nagtawa na ng nasa likod ni Liana. Pasimple na lamang siyang tumayo at naisipan na umuwi sa apartment na tinutuluyan niya. Inihiga na lamang niya ang kanyang problema. Kailangan niya pang magising ng maaga at may pupuntahan siya importante bukas. Maagang pumasok si Tim sa opisina dahil sa meeting na magaganap. Kasama niya ang kanyang kaibigan na si Rico na abala sa pagpapagwapo. Tim, mamaya hanapan kita ng chika babe sa mga agents na STFA Rico, kanina ka pa. Kapag di ka na nahimik dyan, lalagyan ko ng granada yung bunganga mo. Nagtaas ng kanyang dalawang kamay ang kaibigan nito. Okay. Ang aga, killjoy. Di ka na talaga magkakapag-asawa niyan. Akmang bubunot na sana ng baril ang binata nang mabilis namang kumaripas ng takbo si Rico papunta sa opisina nila. Hahabulin sana ni Tim, kundi lang pumasok ang boss nila kasama ang head chief ng STFA at mga agents nito. Tumayo sila ng matuwid at sumaludo. Naging seryoso naman ang mukha ng mga nasa loob, hanggang sa may bumasag ng katahimikan. I'm sorry I'm late. Sigaw nito at nagtaas ng kamay habang papasok sa loob ng silid. Napatigil at napangiwi siya na mapansin na nasa kanya ang titig na iba. Bitbit niya ang kanyang mga gamit. Napasapu naman ang kanyang mukha ang ibang kasamahan niya. Lumapit ang dalaga at tumabis sa iba nitong mga kasamahan. So I guess, nothing is left behind? Saad ng boss nila Tim. I'm sorry for that. Anyway, shall we start? Napayuko na lamang sa hiya si Agent Arqueza. Habang nasa kalagitnaan ng pagtatalakay, ang mga leader nila ay tahimik sa gilid ng dalaga. Pagkatapos ng kanilang usapan, ay diretso na umuwi si Liana. Bago pa siya makalabas, ay nakabunggo niya ang binata. Pasensya na po kayo. Nakayuko na umalis ang dalaga. Kailangan pa nitong mag-impake para sa paglipat ng headquarters. Hoy Liana, ayusin mo yung trabaho mo Palpak ka pa naman palagi. Huwag mo kaming isama sa kahihiyan na dala mo. Hindi na lamang pinansin ni Liana ang mga sinasabi ng kanyang kasama sa trabaho. Ngayong araw ay ipapareha sila sa isang tao mula sa GTFA. Sana, kay Agent De Vera ako mapunta. Ako nga rin hinihiling yan. Panalo na ako kung ako ang makakapareho niya. Ang gwapo rin ng kasama niya. Mga bulungan ng kasama ni Liana na agents. Tikom naman ang bibig ng dalaga at hinihintay ang chief nila. Nagsimula na ang pagpapareha at nanatiling naghihintay si Liana. Hanggang sa marinig niya ang kanyang pangalan. Agent Arqueza. Hindi pa nakapagtapos ng pagsasalita ang chief nila nang sumabat si Tim. Nakapamulsa itong lumapit kay Liana. Hindi naman makaatras at pabigyan ng espasyo ng dalaga si Tim dahil parang napako siya sa kanyang kinatatayuan. I want her. Nagkatitigan ng lahat sa loob ng silid. To be part of my team. Sigurado ka, Tim? Takang tanong naman ni Rico sa kaibigan. Excuse me pero si Liana kasi ang pinaka-worst at incompetent na agent sa amin. In short, puro kahihiyan lang ang bag niyan. Tugon naman ang isa sa mga kasamahan ni Liana. So? We're agents. Hindi natin tungkulin na siraan ang isa't isa. Mas mabuti nga yun at kung napunta siya sa iba, baka puro panlalait ang idulot sa kanya. Mas comfortable din ako kung sa amin siya sasama. I can treat her better. Bakas sa mukha ni Liana ang gulat. Dahil hindi niya inaakala na may magtatanggol sa kanya at hindi ibababa ang confidence niya. Bahagya siyang napangiti. Crush niya ang binata pero hindi niya inakala na sa dami ng nagkakandara pa dito, siya ang mapapansin nito. Kung wala na iba pang anunsyo,
hihingi na namin sa boss namin ang magiging assignment namin. Kaagad naman na sumunod si Rico at si Liana. Nanatiling tahimik si Liana habang nakikinig sa usapan nila. Isang hindi pa tukoy na grupo ang gusto kong unahin yung maging trabaho. Pagtatrabahuhan yung tatlo at aalamin kung sino ang pinaka-leader nila. Malaking isda ito kung mahuhuli natin at mauunahan ng NBI. Ayon sa balita ko, narito sila sa Manila. Lalo na yung ibang miyembro nito para sa transaksyon na gaganapin sa isang fashion event. Pag-aralan niyo muna ang kasong to bago gumawa ng hakbang. Alamin niyo muna kung sino-sino ang dadalo sa event. Kinuha nilang tatlo ang folder at binasa ang impormasyon na naroon. Bagamat hindi ito ganun kakompleto, naroon naman ang mga impormasyong kailangan nila. Wala pa po bang na-identify na possible na dadalo para rin sana alam namin kung anong gagawin? At baka magamit din po namin siya sa unang investigasyon. Agent Arqueza, wala pa sa ngayon. Pero tatawagan ko kayo kung may tip na ang informer ko sa labas tungkol sa full list ng mga VIPs at guests. Kung ganun, boss, pag-aralan na muna namin ang kaso na ginawa ng grupong to. Saad naman ni Rico. Mas mabuti na rin para magkaroon kayo ng hint sa mga posibleng mabangga natin. Lumabas ang tatlo at sabay na nagtanghalian. Nga pala, Liana, trainee ka pala sa STFA? Oo, matagal na rin. Palpa kasi ako pagdating sa mga bigating misyon eh. Bakit hindi ka nila ipinapareha sa mga may skills na? Tanong naman ni Tim. Siguro dahil walang may gusto. Naging abala sa pagkukwentuhan sina Liana at Rico. Sinagot naman ni Tim ang tawag ng boss niya, kaya lumabas muna siya saglit upang sagutin ang tawag nito. Nasend ko na sa iyo ang mga pangalan ng dadalo sa event. Kayo na ang bahala na maging mapagmatsyag. Bukas ang ganap na event nila at tanging mga invited lang pwedeng pumasok. Madaling bumalik sa loob si Tim at ibinalita sa lahat ang sinabi ng boss nila. Kailangan nila makapasok sa loob ng hindi nakikilala na agents. Maaga pa lang ay planado na ang ganap nila mamayang gabi. Magpapanggap tayo mga waitress upang makalapit sa mga VIPs. Mas makikilala natin sila kung malalapitan natin. Mag-iingat kayo sa mga kilos nyo. Katulad ng kanilang plano, ay nagbihis sila mga waitress upang makapasok sa loob. Habang nagsisimula na ang event, ay naging abala naman sa pag-aasikaso ang mga guests. Si Rico at Liana ang nakatoka sa pag-aasikaso ng VIPs. Nagmamatsyag naman si Tim sa malayo kung sakaling may hindi magandang mangyari. Good evening, sirs. Enjoy your drinks. Inilapag ni Liana ang bote ng champagne at champagne glasses. Sinalinan niya isa-isa ang mga baso, saka umalis ng naturang pwesto. Nakasuot sila ng airpod sa tenga, sakto na hindi nahahalata ng mga nakakasalamuhan nila. Mukhang wala pa ang mga kasosyo nila. Balita ng dalaga. Nagpatuloy sila sa kani-kanilang ginagawa hanggang sa matuon ng lahat ng atensyon sa pag-akyat ng MC sa stage. Ipinakilala nito ang nagpa-organize ng event. Mas naging maalerto silang tatlo sa pag-upo ng naturang organizer sa VIP couch. Mabilis na lumapit si Liana at nag-serve ng inumin. Nagdagdag na rin siya ng champagne sa mga baso ng iba. Hi, I'm Samuel Real. Pakilala ng isa sa mga ito. Good evening, sir. Nakangiting bati lamang ni Liana sa kaumalis. Bumalik siya sa counter sa tabi ni Tim. Samuel Real ang pangalan ng organizer ng event. At sa tabi niya, may lalaking nakahawak ng isang attache case na hula ko posibleng pera ang laman. Under circumstances pa rin yan at hindi tayo pwedeng basta nalang magbigay ng opinion para hulihin sila. Sabi ni Tim at umalis sa counter. Mapanuring napatitig si Liana sa pwesto ng VIP. Maaaring anytime kasi ay may gawin ng mga ito na hindi mapapansin dahil sa dami ng tao. Maya-maya pa ay ipinatong ng isa sa mga VIP sa isang attache case. Ganon din ang ginawa ng Samuel Real. Nagpalitan sila at walang nakapansin ito dahil abala ang mga mata ng mga naroon sa event. Napatitig si Liana kay Tim at Rico na nakatingin din pala sa couch. Nagtanguhan silang tatlo at mabilis na nagtungo sa kusina. Ite-text ko na kay boss ang tungkol sa pangalan para alam natin kung sino-sino ang mga VIP na nakasalamuhan niya.
Panigurado, sa pangalan na binanggit nila, marami na tayong mauungkat. Turan ni Tim. Babalik na kami sa loob, mag-ingat ka, at baka may mga mata dito. Paalala naman ni Rico. Muling bumalik sa loob ang dalawa. Nang matapos sila, hinatid muna ni Tim si Rico. Naiwan si Liana at Tim, kaya naging awkward ang lagay ng dalawa sa loob ng kotse. You did well. Ha? Ang sabi ko, you did well. Akala ko ba palpak ako magtrabaho sa mga misyon? Kanina ang talas ng paningin mo sa mga nangyayari. Ewan ko nga pero at least ngayon may paraan na para umusad ang kasong to. Malaking padarang posibleng mabangga natin. Malalaking pangalan na masasagasaan ng kasong to. Malaki rin na magiging kabawasan ng crime rate sa Pilipinas kapag nahuli sila. Dugtong naman ni Tim. Hindi pa nga pala ako nakakapagpakilala sa'yo ng formal. Ako nga pala si Liana Arqueza. Sabay lahad ni Liana ng kamay. Timothy De Vera. Tim na lang. Kilala na kita. Sikat na sikat ka kaya. Halos lahat sa headquarters namin kilala ka. Matinig kaya ata pagdating sa mga babae. Talaga? Hindi kasi ako babaero kaya wala akong alam sa ganyan. Ito lang ako, ini-enjoy ang buhay ko. Tamang inom kasama ang best friend ko at mas nakatuon ang atensyon ko sa mga misyon. Dahil gusto ko matapos agad. Hindi ka nga tulad ng iba. Diyan na lang sa kanto. Inihinto naman agad ni Tim ang kotse. Nagpaalam na si Liana at pumasok sa loob ng kanyang apartment. Kinabukasan ay maaga sila nakareceive ng text mula sa kanilang opisina tungkol sa Samuel Rial, kaya dali-dali silang nagtungo upang masimulan ng investigasyon nilang tatlo. Ayon dito sa impormasyon, sikat sa Food Corporation. Tsaka, kakaiba to si Mr. Rial. Siya ang may hawak ng mga supplies na ini-export papunta sa ibang bansa. Export? May possibility kaya na may connection sa Food Corporation itong hinahanap natin sa grupo? Curious ako sa attache case na pinagpalit nila nung gabing yon. Sabat naman ni Liana habang hawak ang folder. Sa ngayon, puro haka-haka pa lang ang meron tayo. Wala pa tayong sapat na ebidensya para masabi na may connection nga. Rico, bumalik ka sa event venue kahapon. Subukan mo kumuha ng kahit anong impormasyon tungkol sa VIPs na guest ni Mr. Rial sa event. Mabilis na tumango si Rico sa sinabi ni Tim. Babalitaan ko kayo sa makukuha ko. Mauna na ako. Pagpapaalam naman ni Rico at iniwan ng dalawa sa silid. Hindi ka ba nagtataka? Kailangan pa ni Mr. Rial na isabay sa paglabas ang kanyang bagong labas na food package sa transaksyon? Nagtataka lang kasi ako. Kung wala naman yung ugnayan sa food exportation, bakit hindi pwedeng ilagay sa ibang araw? Malalim na napahinga si Tim. Sa ngayon kasi, puro pa tayo circumstances. Walang facts o evidence na magpapatunay sa ugnayan na tinutukoy mo. Hindi ba may resto si Mr. Rial? Bakit hindi natin puntahan? At bigyan ng konting background check yung restaurant niya. Tara na kung ganun. Mabilis namang sumang-ayon si Liana. Pagdating nila sa lugar ng restaurant ay marami ang mga kumakain. Sikat nga talaga to. Pinagbuksan sila ng bantay ng pinto. Kaagad silang sinalubong ng babaeng waitress at sinamahan sa kanilang uupuan. Habang hinihintay ng dalawa ang kanilang order, ay nagmasid-masid muna sila sa kakaibang pangyayari. Here's your order, ma'am and sir. Inilapag ng waitress ang order ni Tim at Liana. Ngumiti lang ang dalawa at iniwan naman sila ng waitress. Tinawag muli ni Tim ang waitress. Yes po sir, may problema po ba? Pwede po ba kami magtanong? Kilala mo ba may-ari dito? Ah, yes po. Actually, kanina po nanggaling po sila dito. Sila? Opo, ma'am. Akala ko si Mr. Rial lang ang isa po siya sa mga nagmamay-ari ng resto na to, pero big time din po sila. May kailangan pa po ba kayo? Ah, wala naman. Curious lang kami dahil sikat ng resto na to. Gusto lang namin malaman kung totoo si Mr. Rial ang may-ari. Nakangiting sagot ng dalaga. Naku, ma'am. Mukhang hindi nga po basta-basta ang may-ari dito minsan po. Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil bigla na lang itong hinila ng kasamahan. Excuse me ma'am, enjoy your meal po. Hinila nito ang babaeng waitress at dinala sa kusina. Nagtataka namang nagkatitigan ng dalawa.
Hindi nila alam kung bakit biglang ganun ang reaksyon ng babae na humila sa kasamahan nito. Suspicious? Sarkastikong tanong ni Liana kay Tim. Paglabas nila sa resto ay napansin nila sa bintana sa likod ang waitress kanina. Malalim na huminga si Liana bago ibaling ang tingin kay Tim. Anong balak mo? May tiwala ako sa'yo. Kaya kahit anong plano mo susunod ako. Mukhang may tinatago ang mga empleyado rito. Napansin mo naman siguro ang titig nila sa atin pagkatapos na hilahin ang kausap natin. Kung ano man ang tinatago nila sa atin, panigurado akong may hindi sila gustong malaman ng iba yon. Sumakay sa sasakyan ng dalawa at patuloy ang diskusyon. Mas lalo nilang gustong malaman kung ba't gano'n na lang makareact ang mga empleyado sa loob. Liana, kung di mo mamasamain, mag-isa ka na lang ba sa buhay? Tanong ng binata habang nakatuon ang tingin sa kalsada. Bakit? Miserable ang buhay ko. Pinatay ang mga magulang ko na hindi pa nakikilala. Isang dating governor ng papa ko, masyadong patas. Marami nagalit sa kanya. Sa araw mismo ng kaarawan niya. Pinatay siya, nadamay pati nanay ko. Naiwan ako mag-isa. Kahit patay na si papa kung ano-ano pa rin ang ginagawa nilang paninira. Kaya pati ako, nahusgahan yung pagkatao ko. Mula nun pinangako ko na hindi na ako magtitiwala tulad ng ginawa ng parents ko. Ginamit lang sila para sa sariling interes. Kwento ni Liana sa binata. Wala bang nagsampa ng kaso? Meron. Pero nang bumagsak si Papa, lahat ng taong nasa tabi niya nung buhay pa siya, nawala ng parang bula. May connection bang pagpasok mo sa loob ng STFA? Oo, gusto kong maging agent. Gusto kong ibigay at hanapin ang katotohanan. Yun lang naman talaga ang dahilan ko. Wala na akong ibang gusto pa. Pagkatapos ng misyong to, yun ang kikilusin ko. Alam mo bang labag sa buong task force special agent ang gagawin mo? Ang unahin ng sariling interes? Gamitin ang pagiging isang agent para sa sariling pagnanais? Alam ko. Pero kung ikaw nasa katayuan ko, siguro naman magdadalawang isip ka rin na gawin ang plano ko. Yung pakaramdam mo na ikaw na lang lumalaban sa hustisya, na walang may pakialam sa'yo. Ganun yung pakaramdam, Tim. 'Di ba? Walang may alam sa sakit na narito sa puso ko. Lahat ng panlalait nila sa akin kinikimkim ko. Hindi na muli pang pinatulan ni Tim ang naging pahayag ni Liana. Alam nito na hindi lang basta sakit ang bitbit nito, kundi puot at galit. Galit na maaaring dalhin niya sa kapahamakan. Pagka-uwi ni Tim sa bahay niya, napaisip siya tungkol sa sinabi ng dalaga. Kinuha niya ang laptop at hinanap ang article na naghahayag tungkol sa pagkamatay ng ama nito. Samot-sari ang lumabas. Buong gabi na pinag-aralan ni Tim ang kaso, hanggang sa hindi niya inaasahan na matuklasan na magkasangga si Mr. Potasio at ang daddy ni Liana. Isa, si Mr. Potasio, sa mga VIPs na naroon sa event. Mr. Potasio. Nagkakasanga-sanga na ang lahat. Anong kinalaman mo sa pagkamatay ng matalik mong kaibigan? Naghanap pa si Tim ng mga balita tungkol sa dalawa. Noon ay magkasangga ito sa lahat. Ngunit nagkaroon na hindi pagkakaintindihan hanggang sa hindi na sila nakita na magkasama pang muli. Alam kaya ni Liana ang tungkol dito? Pinulot ng binata ang cellphone at sinagot ang tumatawag na si Rico. Patuloy siya sa kanyang ginagawa habang kausap ang kaibigan. Magmula nang malaman niya na may koneksyon rin ang dating kaibigan na ama ni Liana sa mga VIPs, hindi na siya tumigil. Sigurado ka dyan? Bro, alam mo malaking circumstances yan sa kasong hinahawakan natin. Tingin mo may koneksyon yan? Tanong ni Rico nang maikwento ng binata ang nakita niya. Wala pa ako sapat na nakuha pero theory ko lang na maaaring may kinalaman ang nangyari sa ama ni Liana dun sa grupong hinuhuli natin ngayon. Kung totoo nga na may kinalaman sila sa nangyari noon, ilang kaso ang mabibigyan natin ng hustisya dito at kasama na ang nangyari sa pamilya ni Liana noon. Well, let's work harder para malaman ang totoo. Saad pa ni Rico. Ganahangap, tatapusin ko lang ito para makapasok ko na maaga bukas. Kinaumagahan ay maagang pumasok ang binata at naabutan na nito si Rico at Liana na nag-uusap sa opisina. Ang aga natin ngayon Bati niya kaagad sa dalawa. Napatigil sila sa ginagawa.
Bagong report galing kay boss. Magkakasama na sila na may-ari ng resto. Mukhang kailangan yung bumalik sa resto at ako naman pupuntahan ko tong address sa isa pang branch nila. Nabasa na namin ni Rico ang laman na yan. Habang lumalalim ang investigasyon, napapalapit na rin nating masagasaan ang mga nasa likod nito. Tama si Liana, Tim. Kapag positibo na magkakaugnay sila, panigurado, masasagasaan natin ang mga big time na nasa likod nila. Mas mapapalapit tayo sa totoo at sa kamatayan natin. Pagsang-ayon naman ni Rico sa sinabi ni Liana. Pasalampak na umupo si Tim sa upuan. Inagaw nito ang hawak ni Rico na papel at binasa. Napakagat siya sa ibabang labi habang binabasa ang nakatala sa papel. Itong mga pangalan na narito, sila ba ang dumalo sa event? Tumango si Liana. Oo, kasama nila si Mr. Potasio sa VIPs ng event. At lahat sila magkakasosyo sa iisang negosyo. Hindi ba nakakapagtaka lalo? Para sa akin parang may hindi sila gustong malaman eh. Pansin mo kahapon? Bakit nila pinigilan yung babae na magsalita? May kinatatakutan sila masabi ng waitress na kausap natin kahapon. Kung babalik tayo doon, paniguradong wala na tayo mahihita pa. Kung tama ang haka-haka ni Liana, hindi sila maaaring magsalita. Paniguradong wala din silang sasabihin. Hindi kaya sila maaaring maging tulay sa paghuli sa sindikatong tinutukoy ni boss? Ano sa tingin mo, Tim? Hindi ko alam, Rico. Kung maaaring may katotohanan yung sinabi mo, kailangan natin makausap ang waitress. Pero paano? Nasabi niyo na halos lahat ng empleyado ay tikom ang bibig. Maraming paraan. Siguro sa ngayon hindi muna namin babalikan ni Liana ang resto. Mag-iiba tayo ng ruta para kusa nilang ilabas ang kulay nila. Ngayon pa? Napapalapit na tayo sa mga krimen na ginawa nila? Laylo muna tayo? Tanong ni Liana na may pagtataka. Hindi. Kikilos pa rin tayo. Mas mahalaga na habang iniisa-isa natin sila, truth will reveal itself. Sabi ni Tim na sinang-ayunan naman ng dalawa. Napag-isipan nilang tatlo na mananatili na lamang muna sa opisina at maghanap ng iba pang maaari nilang gamitin na ebidensya. Tim, may nagpapabigay sa'yo. Anang kasama nila sa opisina at inabot nito ang naka-ziplock na maliit na notebook. Sino nagbigay nito? Hindi ko po alam, pinapaabot lang po sa akin eh. Para daw sa'yo. Binuksan ng binata ang plastic at kinuha ang maliit na notebook kasabay ng pagkahulog na isang nakaipit doon. Pinulot naman ng dalaga ang nahulog at isa itong flash drive. Flash drive? Inagaw naman ni Rico kaagad at sinaksak sa USB port. Bumungad kaagad sa home screen ng monitor, sa computer ang folder. Abala sa pagbuklat at pagbabasa ang dalaga sa notebook. Mga pangalan to ng drug clients ni Mr. Samisi? Samisi? Bakit, Liana? May problema ba? Tanong ni Rico dito. Nakakapagtaka lang kasi. Parang narinig ko na dati yung Samisi. Hindi ko lang alam kung saan niya nabanggit pero pamilyar siya. Nanatili ang titig ng dalaga sa notebook. Pilit itong inaalala ang apelyido na nabanggit. Mga biktima nilang sex slaves ang mga ito at may mga pornographic video? Saad ni Tim habang patuloy na nagsascroll sa folder files. Sino naman na maglalakas loob na ibigay sa atin yan? Si Mr. Samisi, siya yung isa sa mga bisita ng event. Kung ganon, may kaugnayan kaya ito? Tama, si Mr. Samisi. Isa siya sa mga gustong bilhin ng serbisyo ni Papa nung nasa politika pa siya. Pero dahil patas ang Papa ko, hindi sila nagkasundo at nagkainitan na lang. Isa rin siya sa primary suspect nun pero naglaho lang din naman ng mga haka-haka dahil binayaran nila. Hindi kaya wala pa tayong pruweba. At kung may kinalaman man ang kasong ito, panigurado ako, hindi lang basta-basta ang hinuhuli natin. Kailangan na nating mabigyan ng tuldok ang mga haka-haka natin bago may madamay na iba. Hindi nga talaga basta-basta ang babanggain natin. Napatitig sila sa monitor kung saan nakaplastada ang mga ebidensya. Kinagabihan ay sabay-sabay silang umuwi. Kaya nagulat sila na paglabas nila sa headquarters ay bigla na lang silang pinaulanan ng putok ng baril. Napagulong agad sila at napakasan ng baril. Mabilis na umalis ang sasakyan kung saan nagmula ang mga bala na tumama sa paligid. Hinabol naman ng dalaga yon at hindi tinantanan sa pagpapaputok.
Inasikaso naman ng binata ang kaibigan na malubha ang tama. Dumating naman ang iba nilang kasamahan pati ang boss nila. Sinugod kaagad sa ospital si Rico, habang si Liana at Tim naman ay kinakausap muna ang kanilang boss. Mukhang natunugan tayo sa investigasyon. Kailangan nyo mag-ingat. Ngayon palang pinapatikim na kayo ng bagsik nila. Sisindakin nila kayo hanggang sa kayo na mismo ang maghulog sa kaso. Ngayon tatanungin ko kayo, itutuloy niyo pa ba to? Katahimikan ang bumalot sa loob ng silid. Sinimulan na namin to, boss. Kung uurong kami ngayon, wala nang gagawa tatapos nito. Kung magpapasinda kami at hahayaan na matakot ang sarili namin, sino pong magtatanggol sa mga taong hindi kaya ipagtanggol ang sarili nila? Napatitig ang binata kay Liana. Hindi nito inakala na kahit ano pa man ang pinagdadaanan nito, hindi ito natatakot na sumuong sa laban. Habang patagal ng patagal sila sa pagsasama, unti-unti niya itong nakikilala at hangang-hanga si Tim kay Liana base sa pinapakita nitong hindi ito basta-basta babae. Tim? Napakurap-kurap si Tim at tumango. Tama si Liana, ngayon pa ba kami susuko? Malapit na kami sa katotohanan. Napatango-tango ang boss nila. After nilang dinismiss ay pareha silang sandaling uminom ng tubig at pinag-usapan ng buhay-buhay. Maaga na dumiretso sa trabaho ang dalawa. Comatose pa rin si Rico, kaya sila muna ang kikilos sa kaso. Agent Timothy De Vera. Nakatayo si Tim sa harap ng taong kumausap sa kanyang cellphone kanina. Anong kailangan mo? Tanong naman ng binata. Have a seat. Umupo naman si Tim at tinitigan ng seryoso ang 4 na lalaking nasa harapan niya. Nagpataw ng isang attache kay isang isa sa kanila at binuksan to. 100K lahat yan. Kung kulang magsabi ka pa. Anong kapalit? Itigil niyo ang pag-iimbestiga sa kaso na hawak niyo ngayon. Bahagyang natawa ang binata. Aling kaso? Marami kaming hawak ngayon. Alin dun yung tungkol kay Mr. Samisi? Pinadala ba niya kayo dito? Pambayaran ako? Hindi na mahalaga kung sino nagpadala sa amin. Itigil niyo na ang paano ko ayaw ko? Sarkastiko ang tanong ni Tim. Magsisisi ka sa bandang huli. Kaya kung ako sa'yo, Agent Vera, doon ako kung saan ako hindi madadamay. Yayaman pa ako. Aanhin ko ang pera na yan kung kinokonsensya ako. Ngayon, kung yan lang sasabihin niyo, aalis na ako. At idadagdag ko pa ang ginawa ng magaling yung amo sa kaso niya. Tumayo ang binata at formal silang iniwan. Napahampas na lamang ng mesa ang isa sa kanila. Napangisi si Tim at umalis sa lugar. Pagbalik ng binata sa opisina, ay ibinalita niya agad ito sa head boss nila. Habang napapalapit sila sa katotohanan, unti-unti na talaga silang sinisindak. Mag-iingat kayo kung ganon. Hindi basta-basta ang banta nila sa'yo. Paalala nito sa binata. Huwag kayo mag-alala, boss. Hindi kami titigil hanggat walang napupunta sa likod na malamig na reha sa kanila. Hindi namin sila aatrasan. Tumango-tango ang boss nila at sumandal sa upuan nito at malalim na huminga. Pagbalik ng binata sa opisina ay naroon ang dalaga at hinihintay siya. Nabalitaan ko na binabayaran Hindi ako pumayag. Agad na pagputol niya dito. Huwag ka mag-alala. Hindi ako magpapabayad kahit kanino. Kapalit ng katotohanan. Ngumiti ng may panatag na loob ang dalaga. May tiwala ako sa'yo na hindi mo bibiguin ang pangako mo. Isang matamis na ngiti naman ang isinagot ni Tim kay Liana. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ay muli nilang binalikan ng resto, ngunit wala na roon ang babae na kanilang nakausap. Ayon sa sabi ng manager at ibang empleyado, na si Sante ito kinabukasan. Mas lalo ako nagtataka sa biglaang pagsisante nila dito. Bakit naman yung gagawin ng isang amo sa empleyado niya? Sa anong dahilan? Yan ang dapat nating malaman. Kung bakit biglaan. Pagsang-ayon ng binata. Nang tumunog ang telepono, mabilis na pinulot ni Liana ang cellphone sa kanyang kama. Abala ang dalaga sa paghahanap ng maaaring maging butas sa mga taong iniimbestigahan nila. Hindi niya kilala ang numerong ito. Hello? Agent Arqueza. Trainee agent for years.
Hindi pa pumapasa dahil palaging palpak sa mga misyon. And daughter of the late Governor Urqueza. Namatay ang ama dahil sa mga naging karibal at kaaway nito. Sino to? Totoo ba? Lahat ng nasa background mo, Agent Urqueza? Kung ganon, malabo pala na masuhulan ka namin. Nga pala, kung di sana pakialamero ang ama mo, malamang buhay pa siya ngayon at ang mama mo. Diba? Nakita mo na kung ano nangyari sa mga nakikialam at pilit na pinapabagsakan tulad namin? Kaya kung ako sa'yo, Agent Urqueza, ititigil ko na rito ang lahat. Kung talagang mahal mo ang buhay mo, sayang naman ang buhay mo. Kung nasayang lang sa paghahabol mo sa amin. Bahagyang natawa ang dalaga sa sinabi nito. Mr. Samisi, huwag ka na magtanong kung paano. Dahil hindi ko makakalimutan ng mga salitang yan na sinabi mo rin kay Papa. Yan na yan mismo. Copy-paste ba yan? Hindi ka nasisindak sa amin? Alam mong kaya ka naming tanggalin sa mundong to ng walang kahirap-hirap. Mr. Samisi, kung magbabanta ho kayo, makaluma. Pang-ilan na ba ako sa nasabihan nyo ng linyang ganyan? Kasing luma ng panahon ng script nyo, mas luma pa sa inyo. Wala ka rin pinagkaiba sa ama mong pulpol, isang tangat walang silbi. Kung di niya sinayang ang buhay niya kakatanggol sa mga taong wala namang pakialam sa kanya, edi sana buhay pa siya. Paulit-ulit ko siyang sinabihan. Anong silbi ng pagiging isang tapat na opisyal kung ang nasasakupan niya ay bayaran? Pero ubod siyang tigas. Hindi nagpapatalo kaya napaaga tuloy. Mr. Samisi, kung gugustuhin ko na lang mamatay, mas pipiliin ko pang walang naaapakan na tao at hindi inaabuso ang kapangyarihan na pinagkatiwala sa akin ng bayan. Ayokong ipakita sa susunod na henerasyon na wala akong ginawang tama sa panahon ko. Humalakak ng tawa ang kausap ng dalaga. Isang tanga at hangal. Nagpapakain ka at nagpapautos sa mga taong pinagtatanggol mo. Wala ka pa rin palang binatbat sa ama mo. Wala ka ring silbi. Binagsakan ng tawag ang dalaga. Malalim naman na napahinga si Liana. Alam na nito kung sino ang pumatay sa kanyang ama. Ang kailangan na lamang niya ay mahuli ang mga salarin. Napatingin muli si Liana sa cellphone niya nang muli itong magring. Hindi nito alam kung bakit sa ganitong oras ay tumatawag si Tim. May problema ba? Lumabas ka, may pupuntahan tayo. Sinunod naman ng dalaga ang sinabi ng binata at nag-ayos saglit bago lumabas. Naroon na ito sa harap ng gate niya at hinihintay siya. Kumatok muna ang dalaga sa bintana ng kotse at binuksan naman ni Tim ang pinto. What's with the rush? May tawag ako natanggap. May nakita silang babaeng pinatay sa kanto malapit sa resto. Naisip ko maaaring. Huwag ka muna magsalita, puntahan na muna natin. Putol na sabi ng dalaga. Nagtungo na ako at confirmed. Tumawag sa akin kanina si Mr. Samisi at nagbabanta. Sa bawat salita na lumalabas sa bibig niya, mas lalo ko nakukumpirma na siya ang may gawa sa nangyari sa mga magulang ko. Hindi man niya sabihin pero alam ko na ang totoo. Dahil siya mismo ang unti-unting umaamin. May gagawing raid ang unit namin bukas. Isang drug factory. Ayon sa source, matagal na imbakan at gawaan ang laruan ng factory na yon. At ginagamit nila yon upang matakpan ang tunay nilang motibo. Isinilid nila sa mga laruan ng produkto. Kaya napapalabas nila yun sa Pilipinas. Gusto kong sumama tayo sa raid bukas. Paniguradong uusok sa galit si Mr. Samisi kapag nasamsam natin ang pinaka-iniingatan niyang pinagkukunan ng malaking pera. Habang ginagalit natin sila, mas lalo tayo mapapalapit upang mahuli sila. Saad naman ang dalaga. Nasa iyo yan kung gusto mo sumama. Walang kaso sa akin. Basta mag-iingat ka lang. Tumango-tango si Liana. Kaya maaga pa lang, kinaumagahan ay naghanda na siya para sa pagsama mamayang gabi. Under surveillance muna ang gagawin nila ngayong umaga. Magmamatsyag ang binata, kaya nais rin na sumama ni Liana. Hindi sana papayag ang binata pero wala rin siya magawa at napapayag na rin. Oh, soft drinks muna tayo. Sabi ng binata at inabot sa dalaga ang isang bote. Parang normal na imbakan at paggawaan ng laruan dito sa umaga. Anang dalaga. Sa umaga, pero sa gabi, makikita mo ang tunay na kulay.
Kakaiba rin ang tibay na ginagawa nila dito. Hindi man lang nabubunyag. Alam mo, Tim, magpera ang usapan. Lahat ng tao handang magbulag-bulagan, magbingi-bingihan, kahit magpipipipihan. Wala eh. Kaya ng patakbuhin ng isang uri ng papel ang mundo. Hindi natin sila masisisi. Sa sobrang kahirapan ngayon, pera lang naman ang sasagip sa buhay natin. Tama ka naman. Lahat ng tao nangangailangan ng pera. May iba na mahirap at walang edukasyon kaya para sa kanila, ang isang sentimo ay parang ginto na ang halaga. Dagdag pa ng binata sa sinabi ng dalaga. Kung libre lang nakukuha ang pera, baka walang maghihirap sa mundo. Sabi naman ni Liana sa mababang boses. Maghapon na nagmatsyag ang dalawa. Pagsapit ng alas 6, ay naghahanda na sila sa paglusob. Eksakto alas 7 sila lulusob. 5, 4, 3, 2, 1. Go! 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 Hanggat maaari, huwag kayong gagawa ng ingay para hindi sila mabulabog. Utos ng kanilang commander. Nagtakbuhan ang mga kasamahan nila at pinalibutan ng buong imbakan. Nakaabang naman sa harapan dalaga at binata kasama ang iba pang agents. Pagtango ng kanilang commander, binuksan nila ang pinto. Walang nakabunot ng baril sa loob dahil sa ginawa nilang sorpresa. Napadali ang misyon nila dahil sa walang nakatunog. Nahuli rin sa raid na ginanap si Mr. Potasio. Nasa loob ng interrogation room ito kasama si Tim. Nasa labas naman si Liana at pinakikinggan ang usapan nila. Wala kayong mahihita sa akin, Agent De Vera. Kahit ipitin niyo ko, hindi ko ilalaglag ang mga kasama ko. Paulit-ulit na sabi ni Mr. Potasio. Komportable na sumandal si Tim sa upuan. Okay, pero ikaw ang haharap sa lahat ng kaso ng mga kasama mo. 24 na kaso. Yun ang haharapin mo. Habang buhay na pagkakakulong. Paano yan? Hahayaan mo na lang na imbis magbayad din sila sa kasalanan nila? Palalayain mo na lang sila at ikaw lang ang magdudusa? Mag-isip ka, Mr. Potasio. Iniwan ng binata sa loob si Mr. Potasio. Mukhang hindi magpapapigang matandang lalaking yan. Kailangan nating malaman kung sino pang nasa likod. Panigurado, ngayon pa lang, ay nasa loob na tayo ng hukay na hinanda nila para sa atin. Amoy na amoy ko na ang umuusok na galit ni Mr. Samisi. Hayaan mo muna mag-isip yan. Panigurado ako hindi yan tatanggi sa kung anumang gawin natin. Hindi siya papayag na makulong siya habang buhay. Tama ka nga. Nginitian nila ang isa't isa at bumisita muna sa kaibigan nilang si Rico. Wala pa rin itong malay dahil sa malubhang tama nito. Hindi rin sila nagtagal doon at bumalik kaagad dahil gusto nila makausap si Mr. Potasio. Pagbalik nila, kagad silang nagtungo sa interrogation room. Siguro naman na importante ang sasabihin mo. Hindi mo naman siguro ako ipapatawag kung gusto mo lang ng kausap, di ba? Humalakhak ng tawa si Mr. Potasio. Kahit ikaw na lang natitirang tao sa mundo, hindi kita isasali sa listahan ng mga kumpare ko. Wala din naman akong balak kaibiganin ka, tanda. Hindi ako nangangaibigan ng mas marumi pa sa tae ng kalabaw. Pang-iinsulto na sagot ni Tim. Napapalakpak at mapangasar na tumawa si Mr. Potasio sa binata. Applause, applause, Agent De Vera. Ito ang gusto ko sa mga agent. Diretso ang tabas ng dila at hindi pulpol. Ngumisi naman si Tim. Ano, kung wala ka sasabihin at andito ka lang para sayangan ang buong oras ko, aalis na ako. Ayoko na sasayangan ako ng panahon sa mga bagay na tulad mo na walang kwenta. Akmang lalabas na sa loob ng silid ng binata nang magsalita ito. Anong kapalit kung magsasalita ako? Ano bang gusto mong kapalit kung ganun? Palayain mo ako. Hayaan mo na ako makarating sa ibang bansa at mamuhay doon. Wala naman talagang kasalanan dito eh. Dinamay lang nila ako. Tama, nadamay lang ako at biktima rin ako dito. Yan ang hindi ko ipapangako. Paano na lang yung nabiktima mo sa fake visa processing na agency mo? Ni piso para sa mga inutang pa ng iba ay hindi mo binalik. Ngayon, kahit sabihin natin na utusan ka lang nila, may sarili kang krimen na dapat pagbayaran.
Nagpatuloy sa paglalakad ang binata. Kung gusto mo, hati-hati na tayo sa pera. 50-50 tayo. Malaki rin yun. Sakto na sa pagbabagong buhay mo. Ibibigay ko bawat hibla ng impormasyon na hawak ko at wala akong itatago. Pangako yan. Nangako ka rin sa mga biktima mo. Asa na yung pangako mo na visa nila papuntang abroad? Nakakawalang tiwala. Lalo na kung kausap mo ay dakilang manluloko. Sabihan mo na lang ako kung magsasalita ka dyan ng kusa o hindi. Tuluyan ang lumabas ang binata sa loob ng silid at iniwan si Mr. Potasio na nagsasalita at pinipilit ang mga walang katuturan na pangako. Pagkabalik ni Tim, kagad namang napansin ni Liana ang itsura nito at lumapit siya at hinawakan ang balikat nito. Problem? Umupo ang dalaga sa bakanting upuan sa tabi ng binata. Malalim itong napahinga at napalamukos na muka. Gustong i-deal ni Mr. Potasio ang kaso niya kapalit ng mga sikreto nila. Pumayag ka? Mariing umiling si Tim. Hindi ako pumayag. Bukod sa likod ng rehas sila, nababagay, mabibigyan na rin ng hustisya ang mga inosenteng tao na biktima nila. Pati kayo ng pamilya mo na sinira nila. Napangiti ang dalaga sa sinabi ni Tim. Salamat, kasi lagi ka nandyan. You always make a way to make me smile in small ways. Salamat, kasi inisip mo na tulungan ako. Siguro kung sa iba, ang habol ay promotion. Pero ikaw mas inisip mo yung taong naging biktima nila. I have wide arms to open for people who needs my help. Napangiti naman ang dalaga. Huwag masyadong mabait, naaabuso rin yan. Nga pala bigla na lang may sumabog. Ang pagsabog sa labas ng kanilang building, ang dahilan para maalerto sila. Lahat ng naroon ay mabilis na napatayo at lumabas. Pagkalabas nila ay bumungad ang nagliliyab na apoy ng isang sasakyan. Mabilis na lumapit ang dalawang kasama, ang kanilang security. May nadamay ba? Tanong ng boss nila. Wala po, boss. Mabuti na lang po at walang sumakay sa loob. Isa na naman itong pananakot ni sa misis sa atin. Gustong-gusto niya sinisindak tayo para itigil na natin ang pag-iimbestiga. Pero hindi yun mangyayari, boss. Hinding-hindi namin iiwan ang kasong to. Mangyari na ang mangyari. Kahit buhay ko pa maging kapalit, ibibigay ko para sa hustisya na deserve nila makuha. Hindi ka nag-iisa sa laban na to, Tim. Andito ako. Handa ka tulungan para matapos. Walang may kailangan magsakripisyo ng buhay. Matatapos to at mahuhuli natin sila. Pagtugon naman ni Liana. Kagaya ng kanilang usapan, ay nagpatuloy ang pag-iimbestiga. Sunod-sunod din ang naging raid nila sa mga negosyo ni Samisi. Tuloy-tuloy rin ang pananakot ng mga ito sa kanila. Ngunit hindi nila ito hinayaan na maging balakid at itigil nila ang pag-iimbestiga. Mas lalo lamang binibigyan ni Mr. Samisi ng konklusyon sina Liana at Tim na siya ang nasa likod ng grupong tinutugis nila. Papunta sila ngayon sa panibagong raid. Isa sa mga business ni Mr. Samisi, ang bar na iligal na pinapatakbo. Pinal na pagmamatyag nila at may nakapasok na rin mga agents sa loob upang hindi malbulilyaso ang plano. Habang tumatagal din na nagkakakilala ang dalawa, hindi nila namalayang nahulog na sila sa isa't isa. Ayaw nilang ang mga nararamdaman nila ang maging hadlang sa pagtapos ng misyon. Kung pagbibigyan man nila, ay nais nilang gawin ito sa labas ng kanilang trabaho. Pagkababa nila sa sasakyan, ay walang kaalam-alam ang mga naroon sa pangyayari. Patuloy ang kasiyahan nang sila'y makapasok sa loob. Mga babaeng nagpapagamit at binibigay ang katawan kapalit ng pera. Raid to! Walang tatakbo! Sigaw ng isa sa mga agents. Kaagad nagpanik ang mga naroon at hindi alam ang gagawin. Isa-isa na nilang dinampot ang nasa loob at dinala sa loob ng sasakyan. Nakatayo ang binata at nakatingin sa mga taong inilalabas sa loob ng bar. Nilapitan niya si Liana. Nginitian siya ng dalaga. May problema ba? Napatingin naman ang binata kay Liana. Naaawa lang ako sa mga biktima nila. Mga taong walang kinalaman sa kahayupan ni Samisi. Wala ka naman magagawa eh. Tawag ng pangangailangan.
Kung ako ay nasa posisyon nila, siguro ganun din ang gagawin ko. Wala akong choice. Malalim na napahinga si Liana habang nakatingin sa mga hinuhuli nila. Tara na. Tumango lamang ang dalaga bilang tugon. Alam niyang hirap ang binata sa pagdidesisyon pagdating sa mga bagay, lalo na kung kailangang isakripisyo ang ibang kapakanan ng mga nabiktima. Hanggang sila'y makarating sa headquarters, ay nanatiling walang imik ang binata. Gusto naman sana makausap ni Liana si Tim, ngunit sadyang binigyan na muna ito ng dalaga ng oras para makapag-isip. Gusto niyang wag muna itong gambalain. Ganyan siya minsan. Napalingon si Liana sa nagsalita. Chief! Naalala niya ang kapatid niyang biktima ng human trafficking. Wala siyang nagawa noon dahil walang awa nila itong pinatay. Kaya sa tuwing sumasabak siya sa misyon, hindi nawawala ang galit sa puso niya. Ang saklap din po pala na nangyari sa buhay niya. Hindi man lang siya nabigyan ng oras para mag-heal. Kahit nabigyan ng hustisya ang nangyari sa kapatid niya, namamayani pa rin sa sarili niya ang pagkakonsensya. Pero wala naman po siyang kasalanan. Bakit kung bitbitin niya nangyari daig pa niyang totoong kriminal? Ganun na nga, Liana. Kaya masaya rin ako na ikaw ang pinili niya sa misyon. Nakikita ko ang improvement niya. Hindi na siya tulad ng dati na kahit merong mga kaibigan, hindi pa rin tumatawa ng totoo. Parang anak na rin po pala ang turing niyo kay Tim. Sabi ni Liana sa boss nila. Oo naman. Nasaksihan ko ang paglaki niya. Kaya kahit magsinungaling siya, na okay siya, alam kong hindi. Masaya akong dumating ka sa buhay niya, Liana. Napangiti na lamang ang dalaga. Nang iwan siya ng boss nila, mabilis siyang lumapit kay Tim na nakatitig lamang sa malayo. Umupo siya sa tabi nito at huminga ng malalim. Akala ko umuwi ka na. Panimula naman ang binata. Nagkakwentuhan kasi kami ng boss mo. Nakwento niya sa akin na nangyari sa'yo at ang tapang mo. Hilaw na tumawa si Tim. Nakita ni Liana ang seryoso nitong muka. Para rin akong bato na kahit gaano pa katibay nabibiyak din. Kailangan ko maging matapang para sa sarili ko. Wala na akong pamilya na mauuwian. Kailangan ko maging ganun para malagpasan ang mga bagay na hindi ko kayang lagpasan kapag mahina ako. Hindi maganda ang nakaraan ko. At pilit ko yung binabaon sa limot. Kahit masakit na minsan ay mapaisip ka kung tama ba nakalimutan mo na sila. Pero sa bandang huli, ikaw lang nagmumukhang talo. Namulat ako na mag-isa sa mundo. Kaya sobrang galit sa lahat kasi ang unfair. Pero lahat ng yun nawala nang may ma-realize ako habang lumalaki. Walang permanente, Tim. Hindi ako magaling sa advice na yan pero susubukan ko. Lahat ng nararamdaman mong sakit, mawawala din yan. Hindi man ngayon pero paunti-unti. Minsan nga nasabi ko sa sarili ko, na ganun ba ako kasama at kairresponsableng anak para kunan ng magulang? Pero habang lumalaki ako, naiintindihan ko na walang permanente sa mundo. Na lahat ng mahal mo ngayon, iiwan ka rin ko oras na nila. Ang sakit, no? Yung mga masama na nanatili sa mundong to pero yung mga inosente at mabubuting tao, sila pa yung nauunang mawala. Pero kung ano man ang rason sa mga bagay na nangyari, isa lang ang alam ko. Hanggat buhay sila, ay iparamdam natin kung gaano sila kaimportante at mahal natin sila. Pagod na ako magkaroon ng regrets. Hinawakan ng binata ang kamay ni Liana. Lahat ng tao nakakaramdam ng pagod. Tao naman kasi tayo at napapagod din. Minsan, nakakawalang gana na gawin ang mga bagay na gusto natin. Pero every time na babalikan mo kung saan ka nagsimula, hayaan mo na ang panahon na magpunas sa lahat ng mga bagay na kulang ka. Alam mo, Tim, sa haba ng panahon na ginugol ko, unti-unti ko nang nahahanap yung sarili ko. Pero nakakamiss lang yung dating ikaw na gusto mong makita na masaya nun. Napalingon si Liana. Dahil sa hindi nito mawaring titig ng binata, nanatiling nakatitig ang dalawa sa isa't isa hanggang sa maramdaman ng dalaga ang paglapat ng malambot na labi ng binata sa labi niya. Ganun man, ay nagawa nitong tumugon sa nakakalasing na halik ni Tim sa kanya. Kinaumagahan ay abala ang ibang agents dahil sa natanggap na threat.
Kumuyom ang kamao ni Tim habang nakatitig sa VTR nila sa loob ng meeting room. Parang inaapoyan ang ulo nito at kahit anong oras ay sasabog na. Lumapit si Liana upang hawakan ang kanyang kamay. Bumukas ang pinto at pumasok ang boss nila, bit-bit ang isang piraso na bond paper. Intel ito na natanggap ko kanina madaling araw. Nagpapunta ako kaagad ng mga tauhan doon pero na-set up tayo. Lahat na nagtungo doon hindi na nakalabas pa ng buhay. Lahat ng katawan nila ay nasa morgue at inaayos mamaya. Alam kong dapat tayo magluksa, pero iniisa-isa na tayo ng kalaban. Gusto kong kilusin niyo lahat ng natitira nating ebidensya laban sa kanila. At kung magkaroon tayo ng trace, kung nasan sila sabihan niyo agad ako. Nang makalabas ang boss nila, ay sumunod naman ang mga kasamahan nila Tim at Liana. Galit na nakatitig si Tim sa lamesa. Sinusubukan talaga tayo ni Samisim kung gaano katibay ang gobyerno para kalabanin sila. Alam ko, Liana, at di yun nakakatuwa. Isipin mo na lang kung ilang pamilya nagluluksa ng dahil sa kasamaan nila. Ilang buhay pa magsasakripisyo para sa galit nila at pera. Kapag nagkaharap kami ni Samisim, sinasabi ko sa kanya hindi na siya sisikatan ng araw. Wag lang talaga kaming pagtagpuin ng dahil sigurado ako mapapatay ko siya. Galit na sabi ng binata habang nakakuyom ang kamao. Hinawakan ni Liana ang balikat ng binata. Huwag mong ilagay sa kamay mo ang batas, Tim. Yan ang huwag mong gagawin. Alam mo kung saan ka pupulutin. Huwag mong hahayaan na lahat ng paghihirap mo ay mawala ng dahil sa pagpapadala mo sa galit. Hayaan mo siyang magdusa sa kulungan. Pero kung gusto naman niyang sa impyerno, ibigay natin. Huwag mong ibigay ang kaluluwa mo sa isang demonyo na maging si Satanas ay hindi kinatatakutan. Kaya mong gawin yun? Tandaan mo ang ginawa niya sa buhay mo. Sinira niya. Dapat masaya ka ngayon at kasama mo ang pamilya mo pero hindi. Dahil sa hudas na yan, lahat ng mahal natin sa buhay hindi na natin makikita pa. Ano, naduduwag ka pumatay? Baka tama sila, kaya kapalpak dahil pinapairal mo ang emosyon mo. Mabilis na dumapo ang kamay ni Liana sa mukha ni Tim. Sapu-sapu naman ang binata ang pising niya mula sa pagkakasampal. Ganun ba kababa ang tingin mo sa akin? Hindi lang ikaw ang nasaktan. Kaya wag mo ako masigaw-sigawan. Dahil kung nasaktan ka, maging ako, higit pa doon ang nararamdaman ko. Pumapalpak ako dahil hindi ako bobo. Siguro hindi lang ako para dito. Lumabas ang dalaga sa meeting room at iniwan ng binata roon. Awkward ang lahat nang magkasalubungan tingin ng dalawa sa isa't isa. Pareho na lamang nila ifinokus ang atensyon sa trabaho. Naunang umalis sa trabaho si Liana. Binabagtas ito ang daan pa uwi. Kung hindi lamang siya nakatanggap ng text mula sa boss nila na kailangan niya bumalik na headquarters dahil sa emergency meeting. Ayaw na muna sana niya makita ang binata. Ngunit wala siya magagawa kundi ang bumalik at makisali doon. Pagkarating niya muli sa headquarters, naghahanda na ang ibang agents. Nagtataka man ay sumasagi na rin sa isipan ng dalaga na maaaring may trace location na sila at minabuti pa rin ito na magtungo sa meeting room. Pagpasok niya ay katahimikan ng namayanay sa loob. Sorry for being late, sir. Sumaludo muna siya bago umupo sa tabi. Tumango lamang ang boss nila. Ngayong tukoy na natin kung saan ang lunggaan nila, tayo naman namang bubulabog. Kailangan ko ang buong pwersa ng headquarters natin. Sa tulong na rin ang iba pang mga kasama natin. Pero, hindi ko kayo pipilitin na sumama. Nasa inyo yan. Nakahanda na ang mga tauhan natin na sasama sa gaganaping paghuli sa grupo nila sa Misi. May mga nagmamatsyag na sa lugar kung saan namin siya natagpuan. Hindi tayo sabay-sabay na susugod. Palibutan niyo ang buong lugar upang matiyak natin na hindi na makakatakas pa si Samisi o kahit sino sa mga aso niya. Tumango ang lahat ng nasa loob sa kaisa-isang lumabas ang naroon. Tatayo na rin sana sina Liana at Tim kung hindi lang pinaiwan sila ng kanilang boss. Kung anong problema yung dalawa, naway hindi yan makaapekto sa paghuli kay Samisi. Huwag niyong paiiralin ang emosyon niyo kung ayaw niyong yan ang kukontrol sa inyo. Sabi nito sa dalawa bago sila iniwan. Kaagad namang sumunod si Liana sa kanilang boss at iniwan na mag-isa si Tim. Hinahanda na ang lahat, ang kailangan nila at mas pinili naman ni Liana na mauna sa lugar.
kesa sa salubungin ng titig ni Tim. Nariyan na sila, boss. Rinig na saad ng kasamahan nila. Hindi sila ganun kalayo sa lugar ngunit tagu ito kaya dito nila hinintay ang go signal. Bumaba sa sasakyan si Liana kasama ang iba at sinalubong sila. Hawak-hawak niya ang isang mahabang baril tulad ng nasa kanyang kasamahan. Boss, all clear. Tumango ito sa katinaasang kamay at ibinigay ang hudyat. Tumango ang lahat at nagtungo sa kanilang mga kasama. Malalim na huminga si Liana at akmang aalis na magsalita ang boss nila. Liana, mag-ingat kayo. Ngumiti ang dalaga at kaagad na sumunod sa mga kasama. Sa likuran nila nakatoka ang mga tagabantay. Kinasara ni Liana ang mga hawak na baril. Sa kanila inakyat ang gate sa likod. Bumukas ang gate at pumasok ang iilan lang sa kanila. Ang iba naman ay naiwan upang magbantay doon sa maaaring mangyari. So, anong utos ni Samisi sa atin? Usapan ng mga bantay sa likod. Galit na galit at gustong ipapatay si Liana. Nalaman na nitong buhay ang dating anak na matalik niyang kaibigan. Gusto nito bukas, hindi na sisikatan ng araw ang anak niya. Biglang napadaing ito bago makasagot dahil sa pagkahampas ni Liana ng baril sa ulo. Tahimik na naglakad ang mga kasama ng dalaga hanggang sa makarinig sila ng putok ng baril mula sa harap at naalarma ang lahat ng naroon at kaagad na nagsikilos. Maging si Liana ay naalarma dahil nagkagulo na ang mga tauhan ni Samisi. Hindi na rin sila nakapagpigil at nagpapatok na rin. Nakapasok na sila sa mansyon. Kaagad na dumiretso si Liana at nagtagumpay naman siya dahil natagpuan nito si Samisi na naghahanda ng tumakas. Itinutok ni Liana ang baril dito. Saan ka pupunta, Ninong? Lumingon ito sa kanya at di mo makikitaan ng takot. Namiss mo ba si Ninong, Liana? Matagal-tagal na rin nung huli kitang nakita at nabigyan ng regalo. Hindi ko nga inaasahan ang huling regalo mo sa akin eh. At magpahanggang ngayon, hindi ko magawang kalimutan. Halos manginig si Liana sa sinasabi niya. Papatayin mo rin ba ako? Tulad ng ginawa ko sa mga magulang mo? Ngumisi ito na parang isang demonyo sa harap ng dalaga. Hindi ako pumapatay ng taong walang laban sa akin. Bakit kung umasta ka ngayon ay tupa? Humalakhak ito na mas lalong ikinagalit ng dalaga. Napatitig si Liana. Nagpipigil na barilin ito. Ako ba ang tupa? Hindi ako lumuluhod sa kahit sino. Sabay hablot nito ng baril sa ilalim ng cabinet at ipinutok ito sa dalaga. Pagbagsak ni Liana ay sunod-sunod na putok na hindi nito alam kung saan nagmula. Unti-unti nang naramdaman ni Liana ang panalabo ng kanyang paningin kasabay ng pagtulo ng likido mula sa kanyang dibdib. Liana! Huling tinig na narinig ng dalaga bago tuluyang mawala ng malay. Malalim na humugot ng hininga si Tim bago tumayo at nakangiting nagpaalam sa puntod. Ilang buwan na ang lumipas pagkatapos ng paghuli nila kay Samisi. Nagbabayad na ang mga aso nito sa kasalanan nila, ngunit sa kasamaang palad ay sa impyerno na nagbayad sa mga kasalanan nito. Naging maayos ang lahat pagkatapos ng gulo. Nag-resign na si Tim sa trabaho nito at piniling mamalagi sa lugar ng kanyang mga magulang. Papa! Tumakbo ang isang batang babae papunta kay Tim at niyakap siya nito. Papa, nagugutom na ako. Binuhat naman ni Tim ang bata at kinurot sa pisngi. Hay nako, late na tayo sa birthday ng anak ni Rico. Kayo talagang dalawa? Nakangiting lumapit si Liana sa mag-ama. Napangiti naman si Tim at niyakap ang asawa. Buong akala niya pa noon, hindi na sila magkakaroon ng pagkakataon. Pero heto sila at masaya sa pamilyang binuo nila. Hayaan mo na si Rico at makakapaghintay yun. Nakaakbay na naglakad si Tim sa asawa habang buhat-buhat ang kanilang anak. Natawan na lamang si Liana sa sinabi ni Tim. Masaya na sila sa pinili nilang landas. Wala na akong hihilingin pa sa mundo. Sapat na kayo ng anak natin, mahal. Niyakap ni Liana ang asawa sa bewang habang nagmamaneho. Mahal din kita, Tim. Mahal ko kayo ng anak natin.
Hindi nawala sa dalawa ang ngiti habang binabagtas ang daan papunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Sa kabila ng lahat, ng sakit ay nahanap pa rin nila ang isa't isa at ang pagmamahal na kailangan nila, na hindi nila inaasahan na matatagpuan nila sa piling ng bawat isa. Kaya hanggat kaya nila, ay ipaglalaban nila ang pamilya nila sa kahit anong pagsubok na kakaharapin nito. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagat. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!